Simula nang mangganak ako sa bunso namin, hindi na ako binibengbang ni MR dahil sa natuklasan ko. Dear 8 Vine, ako si Luisa, 32 years old, may 2 anak, asawa sa 2 anak namin. Same na cesarean ako, 3 taon ang pagitan ng 2 kong anak. Masaya naman ang unang taon naming pagsasama. Hanggang sa nagkaanak kami ng isa, wala pa rin naman nagbabago sa kanya, active kami parehas. Dahil same lang naman ang edad namin. Kaya parehas pa kaming palaban, at nakakailang round pa siya sa akin. Pero ngayon na sa bunso ko, buntis pa lang ako, napapansin ko na may mali. Pero hindi ko lang iyon pinapansin. Malambot siyang late umuwi at palaging pagod. Akala ko dati dahil napaglilihian ko lang siya or pagod talaga galing trabaho. Pero nung nanganak na ako, pinatira niya sa bahay namin ang kapatid niyang bunsong babae. Dalagita na rin dahil nung ako ay nanganak, tamang-tama lang sa bakasyon ng mga estugante. Kaya nagnakakasama ko sa bahay ang hipag ko. Siya rin ang nag-aalaga sa akin at nakakatulong ko sa mga kailangan ko. Dahil nga mahirap ang cesarean, pero imbis na tulungan ako ng asawa ko, late pa rin niyong nauwi at palaging pagod. Hirap pang gumising sa umaga. Kaya nang matapos ang bakasyon, umuwi na ang hipag ko. Dahil nag-aaral pa ito, okay din naman na ako. At kahit papaano ay 2 buwan na rin, nakakakilos na ako. Naging mainit lagi ang ulo ko dahil sa asawa ko, dahil sa palagi niyang late na pag-uwi. Pero ang sahod naman niya ay walang overtime at kulang pa kaysa may utang. Kaysa may umutang, maraming dahilan, maraming palusot. 6 na buwan na ang lumipas. Habang kami ay nakahiga na, nilalambingan ko siya. Dahil nga wala pa naman nagaganap sa amin, parang na-miss ko na, pero kahit anong paglalambing ko, walang tama sa kanya, hindi niya ako pinapansin. Wala daw siyang gana, pagod siya, may time na siya pa ang galit. Sumapit ang ika-1 taon ng bunso namin na wala pang nagaganap sa amin. Kahit sinong asawang babae, makakapag-isip ng hindi maganda, yung ilang buwan okay lang, pero 1 taon na, putya alam ko may kababalaghan. Kaya gumawa na ako ng paraan, nag-araw. Iniwan ko sa kapitbahay ang anak ko. Sinabi ko na bibili lang ako ng gatas. Pumunta ako sa pinapasukan ng asawa ko. Malapit na ang uwian nila noon. Nag-abang ako talaga. Hanggang nakita ko ang paglabas niya. Sinundan ko siya. Kung saan siya pupunta, tama nga ako. May pugad nga siyang pinupuntahan. Ang masakit pa, nagpugad na mabababa ang lipad. Isang magandang babae, magandang pangangatawan. Mahuhumaling kahit sinong lalaki. Nang makita ko na naghalikan sila, umatras ako, akala ko pag nalaman ko ang totoo, may lakas kayong magsalita, pero bakit para akong pipe? Wala akong kayang sabihin. Ayokong piliin niya ang babae na yon, paano kami ng mga anak niya? Ngayon na alam ko na, sobrang sakit. Pero hindi ko siya makompronta, kaya hindi na lang ako tumatakbi sa kanya. Doon ako natutulog sa kwarto ng mga anak ko. Mga anak ko lang ang iniisip ko sa ngayon, dahil maliliit pa sila. Hindi ko alam na gagawin ko kung iiwan niya kami, dahil ang wala akong mga kaanak dito. Ang mga magulang ko ay taga Leyte pa, halos puro kamag-anak niya. Ang medyo malapit dito, pero hindi rin ako makapagsabi sa mga magulang niya. Dahil kahit noong una pa lang, hindi na siya boto sa akin. Kaya hindi ko alam kung matutuwa ba siya or magagalit sa malalaman niya. Tungkol sa anak niya, sa ngayon, kahit na puno ng galit ang puso ko, ipinapanalangin ko pa rin na sana, isang araw, magbago ang asawa ko, sana isang araw, maisip niya na kami ng mga anak niya ang mas mahalaga sa kanya.